kababayan, ipinagyabang pa niya, nag-propose pa siya ng another 10 flood control project na nagkakahalaga na 500 billion pesos by 2037. Okay, matatapos daw by 2037. So itong flood control na pinropose niya during sa kanyang kabangagang SONA, imagine nyo 10 flood control project nagkakahalaga ng 500 billion. So yung ipinagyabang niya sa inyo na 5,500 na natapos na, ilang trillion kaya? Okay? Billions o trillion pesos ang ipinondo niya doon na hindi nyo naman nakita ang resulta. Kasi dyan sa Metro Manila, nilagpasan pa yung bagyong Ondoy. Ako ay lumaki ng Manila. Nakaranas ng baha simula nung kabataan. Pero hindi ko nakita na ganyan buong Metro Manila ay baha. Pasig, Quezon City, Marikina, all over. Nasaan yung 5,500 na flood control na ipinagmalaki ni Marcos Jr.? Sinabi ba ni Marcos Jr., mga kababayan, kung saang mga areas o saang mga lugar yung flood control na pinagsasabi niya? Ibig sabihin, sinungaling na naman. Nagsinungaling na naman sa inyo kasi alam ng Pag-asa, sila yung weather forecasters. Ibig sabihin, bago pa dumating ang bagyo sa Pilipinas, ay alam na ng Pag-asa, ng ahensya ng gobyernong ito para maabisuhan ang taong bayan na may parating na bagyo, mapaghanda sila, mapalikas sila. Pero ano ang pinagkabalahan nitong mga bangag? Anong pinagkabalahan ni Abalos ng PNP, ng DOJ, ng NBI? Dahil itong mga ahensya ng gobyernong ito, interconnected yan mga yan kapag mayroong disaster. Diba? Imbis na magtalaga ng task force rescue o ligtas, task force iligtas, mga ganyan, whatever. 4 days before the bagyo or maybe a week before ang bagyo parating sa ating bayan, ay alam na ng Pag-asa. Alright? Dahil sila ang may kapangyarihan para makita, ma-forecast kung meron ng delubyo darating sa ating bayan. Pero anong ginawa ng mga hinayupak? Abala sa fashion show at paglamon ng 20 million budget sa kanilang SONA. Kayo po ba, mga kababayan, ay naging concern itong gobyernong ito? Yang DILG, lahat sila, imbes na kontrolin itong paparating na bagyo o baha at magkaroon ng task force likas, task force hot meals, bigyan kayo ng mga ayuda, task force, whatever, para sa mga mamamayang Pilipino, ang pinagkabalahan nila, task force pulburon video control. Kontrolin ang pag-spread as wildfire nitong pulburon video na nakitang sumisinghot ang isang bangag. Malinaw pa, mga kababayan, na kayo ay paulit-ulit na binubudol ng bangag na ito na ipinagmalaki niya mismo at pinalakpakan ng mga unghunghang doon sa Kongreso na mayroong 5,500 flood control. Nasaan? Lalo na kayo sa Metro Manila, nasaan itong mga flood control nito? Bakit bumaha ng ganyan? Lagpas tao, ilan ang nangamatay, ilan ang mga nakuryente? Kapag mga ganitong disaster, mga palangga, pinaghahandaan dapat yan para ilikas kayo. Kung mayroong mga possible na pwedeng makuryente, ang taong bayan, nakaantabay ang ating, yung mga nasa Meralco o yung mga in charge dyan sa, sa pag-monitor ng mga kuryente o ng mga power supply. Anong ginawa nila? Wala. Nag-enjoy sa SONA, siguro, sabi ko nga sa inyo, ayon sa ating source, nag-check-in sila sa mga hotel, nakipag-tsuksaka ng mga buhatang ka ng ina sa kanilang mga Jubetsky o whatever, samantalang kayong mga kapalangga ko na hindi kayo nabigyan ng abiso, okay? Ng abiso o ng pahibalo
ng warning na mayroong parating na malaking bagyo. At dapat yan ay nakaantabay ang mga rescue operation. Di ba? So ngayon, kung nakaantabay ang rescue operation, malilesen yung mga aksidente o mga mamamatay nating mga kababayan. Pero dahil abala sila sa pag-control sa video, yan yung task force nila na pinagtutukan at nataranta sila. Kaya po ngayon, kayong mga kababayan ko, ay biktima nitong isang malaking sakuna na nangyayari sa ating bayan. Ang sabi nga ng anak ni Bangag, na Bangag din, na si Sandro, pathetic daw o hindi nila i-dignify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, press con, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong takutin na sa bawat mag-share ng video na nai-release ko, ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayaring makukulong kayo. Dahil ako ang nagpasimuno ng video na yon. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin, itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council, na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Ginemes, na DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan. Kung para sa bayan, turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na delubyo para maiwasan ang mga casualties, para maiwasan ang mga buntis, mga bata na walang kamalay-malay, di ba, na biktima nitong delubyo na ito. Mailikas man lang sana kayo. Pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control kasi wala namang flood control. Kasi kung may flood control, bakit kayo binaha? Sige nga, kayo mga supporter ng budol. Kayo na nagmamarkos-markos. Kayo na nagtatanggol ng mga trolls, nagtatanggol kayo sa sindikato. Tama ba? Ang salitang flood control. Flood ba? To control the flood. Bakit binabaha kayo? Kung itong hinayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi, bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako nagmamakaawa na nagtitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ahensya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared. Kung bawat barangay ay may flood control o bawat area, not really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Ginemes nyong Bangag sa Kasisinghot.